Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Posibleng pahintulutan muli ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang pag-aangkat ng asukal sa mga susunod na buwan. Ayon kay SRA Administrator Pablo Ascona, naaprubahan ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang pulong kamakailan para matiyak na sapat ang buffer stock ng asukal sa bansa. Ayaw na raw kasing maulit ng pamahalaan ang nangyari noong 2022 kung saan bumagsak ang supply at nagresulta sa pagsipa ng presyo ng asukal. Nasa 185,000 hanggang 200,000 metric tons naman ang kinukonsiderang may import batay na rin sa direktiba ng Pangulo. Oras na bigyan na ng go signal ay posible aniyang dumating ang mga imported na asukal sa buwan ng Hulyo hanggang Agosto o bago ang pagsisimula ng milling season. Kaugnay nito, nilinaw ng SRA na hindi naman urgent o hindi minamadali ang sugar importation dahil itutulak lamang ito sa oras na magpatuloy ang pagtaas ng demand sa asukal at bumaba rin sa 3 buwan ang hatak na supply sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, sinusuportahan ng isang think tank ang pagrebisa sa Intellectual Property Code upang makatulong sa pagsugpo sa piracy. Binigyang diin ang mga negatibong epekto ng patuloy na paglaganap nito sa ekonomiya at creative industry. Sa isang pahayag na nakapost sa Facebook, sinabi ng Strat-based ADR Institute na ang 27-year-old law ay nangangailangan ng pagrepaso dahil ang patuloy na piracy sa creative content ay nagdulot ng malaking demoralization sa local creatives na nagbigay daan sa paglaganap ng scammers at fraudsters. Matatandaan na ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, kinukuha ng piracy ang 7.1% ng gross domestic product ng bansa. Nagreresulta ito sa pagkawala ng kita para sa bansa at ng kabuhayan at nagbabanta rin ito na magdala ng malware sa mga device na gumagamit ng pirated content na maaaring maging gateway para sa scams. Ang Pilipinas sa kasalukuyan ay walang legislative mandate upang harangin ang mga site na may pirated content. Nagtutulungan lamang ang Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHL, ang National Telecommunications Commission o NTC at ang Internet Service Providers upang magkaroon ng stopgap measures upang harangin ang mga site na may pirated content. Noong 2022, nasa $700 million ang nawala sa Pilipinas sanhi ng piracy ng TV shows at movies na gawa ng mga Pinoy kung saan ang bansa ay pinangalanan bilang isa sa top consumers ng pirated content sa Asia ayon sa YouGov 2022 Piracy Landscape Survey. Sa pagtaya ni IPOPHL Director General Roel S. Barba, ang Pilipinas ay mawawala ng $1 billion na kita sa 2027 kapag nagpatuloy ang problema sa online piracy. Sinabi pa ng IPOPHL na ang pagrebisa sa 27-year-old IP code at ang pagmamandato sa mga otoridad na i-disable ang access sa online sites na lumalabag sa copyright ay isang makabuluhang hakbang at sinabing isinusulong nila ang pag-amyenda sa batas at nakahanda silang ipatupad ito sa sandaling ipasa. Sinabi rin ng Strat-based na ang pagrebisa sa batas ay makatutulong na mabigyan ng kapangyarihan ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na tugisin ang mga kahina-hinalang sites at ipasara ang mga ito. Ang pagrebisa sa IP code upang labanan ang piracy ay nakakuha rin ng suporta sa Senado makaraang pamunuan ni Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship Chairperson Senator Mark Villar ang public hearing sa pag-amyenda sa Intellectual Property Code, partikular sa pagkakaloob sa IPOPHL ng karagdagang kapangyarihan kamakailan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At sa pagtatapos ng ating segmento, magtutulungan ang Department of Agrarian Reform o DAR at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para gawing matatag at institusyonal ang bentahan ng agricultural products ng mga magsasaka sa Romblon. Isang kasunduan ang nilagdaan ng Agrarian Reform Beneficiaries Organization at BJMP o Diongan District Jail para sa proyekto sa ilalim ng Partnership Against Hunger and Poverty Program. Makikinabang dito ang mga magsasaka na kasapi sa Tulay ARB Farmers Association at Maghali Auto Savings Group. Ayon sa DAR, ang programa ay isang sama-samang pagsisikap na layong labanan ang kagutuman at kahirapan sa kanayunan. Tiniyak ng partnership na ito ang isang matatag na pamilihan para sa mga produkto ng mga magsasaka dahil regular na ang pagsusupply ng pangangailangang pagkain ng BJMP o DJ. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.